Hello guys! Welcome back ulit dito sa part 2 ng ating video at itutuloy na natin ang pag-repair ng keyboard ng Acer Swift 3 laptop at pag-upgrade ng kanyang SSD drive. Okay, so samahan nyo ako guys. Install na natin itong keyboard replacement na nabili natin. Yan. So ngayon gagamit naman tayo ng soldering iron, yan, para i-lock natin yung plastic kanina na ginray natin. So gagamit din tayo ng plastic rod, yan, ganito. Hinati ko lang kasi malaki kasi masyado. So ito yung gagamitin natin pang lock. Okay, so start na natin. So iswak muna natin tong keyboard. Kailangan ma-swak natin mabuti, may lapat natin mabuti. Okay. Unahin muna natin pagdikit itong nasa corner. Yan, sa mga corners muna. Tapos saka natin dikit yung sa gitna. Okay? Okay, so nalock na natin yung apat na corners. Check natin kung nalapat ng maayos. Okay, sunod natin yung sa middle. Ilan lang naman yung nasa middle part. 1, 2, 3, 4, ganyan. Kasi yung ibang lock dito to sa pangalawang aluminum cover. Yung ginagamit kong pang-press yung touch pin kasi kailangan ma-press natin siya para dumikit. Okay, so ayan na yung keyboard niya. Okay, so yung first layer natin, nalock na natin lahat. So dito naman tayo sa second part, ito yung sa aluminum. Okay, lapat na natin ito. Unahin natin yung sa corners. Okay, dito naman sa kabila.
Okay guys, pwede na to. Okay na. So, finalize na natin. Balik na natin yung mga peripherals niya. Okay guys, so ibalik na natin tong kanyang cover. Anti-static cover. Lagyan muna natin ng konting dikit para maganda yung kanyang apat. Okay, tapos lapat na natin to. Yan, patuyuin muna natin. Tapos, saka natin mamaya finalize. Patuyuin lang natin mga 5 minutes siguro. Okay? Okay, so ikabit na natin yung kanyang mga peripherals. Okay, so unahin natin yung kanyang motherboard. Bago pala yung motherboard guys, balik muna natin yung kanyang LCD. Kasi mahirap na mamaya ibalik yung mga huli. Pala yung kanyang LCD. Yan. Tapos yung kabila din. Okay. Tapos balik natin yung apat na screws. So guys, huwag niyo munang kalimutan bago ilagay yung motherboard kasi matatakpan to. Ito yung sa kanyang backlight sa keyboard. Yan. Then sa kanya install ang motherboard. Guys, muntik na makalimutan yung charging port. Yan. Okay, so i-screw na natin yung kanyang motherboard. Okay. Yung sa kanyang card reader. Okay. Arrange natin yung kanyang Wi-Fi cable. Check muna natin yung kanyang Wi-Fi card. Yan, na-install na natin yung cable niya. Organize lang natin yun. Okay, insert na natin yung mga cable. Unahin natin dito sa kanyang power charge. Tapos sunod natin tong sa kanyang LCD.
Okay. Tapos sa kanyang speaker. Ito yung sa kanyang touchpad. Yan. And then ito yung sa kanyang keyboard. Lock natin yung both side. Sana guys mag-work yung keyboard. Kasi pag hindi mag-work, OMG, baklas ulit na trabaho. Tapos itong sa kanyang fingerprint. And then ito yung sa kanyang backlight ng keyboard. Okay. Okay guys, yung next nating install sa kanya ay itong kanyang CPU cooler. Okay. Insert natin ng ganyan. Okay. Dalawang screw. Okay. And then insert natin yung kanyang cable. Ayan. Okay na guys. And then next natin yung kanyang hard disk drive na 1 terabyte. Okay. Okay. Then yung kanyang cable. Kanyang card reader. Okay. Okay guys, yung next natin na install ay yung kanyang hard disk drive. So meron na tayong nabili na NV2. Ito yung PCIe card na version 4. Yan, mas bagong version. Kasi yung nauna nito ay NV1. So 500 gigabyte ang kanyang capacity. Mas mabilis ang speed nito guys compare dito sa naunang mga SSD na SATA model. Yan. Kaya ito yung na-recommend ko na install. Kasi meron naman siyang isang slots dito. Yan. So dito natin siya install. Okay, so unbox na natin. Okay. Ayan. Kingston na 500GB NV2. So insert na natin siya dito. Ito yung kanyang empty slots. Okay. And then screw natin dito. Ayan. Screw na natin yan para ma-cover na siya. Okay. Now, next natin yung kanyang battery. Okay, so may dalawang screw siya kabilaan. Okay, and then insert natin yung kanyang cable, battery cable. Okay, so good to go. Now i-cover na natin siya para ma-install na natin ng operating system. Okay. Okay guys, so finalize na natin yung mga screws niya. I-lock na natin lahat. So tapos na nating matesting at working good na lahat. Kaya finalize na natin yung kanyang lock. I-screw na natin lahat. Na-screw na natin lahat. Double check natin kung meron pang hindi nalagyan. So okay na lahat.
Guys, installan ko lang muna ng operating system to, and then malalaman natin mamaya okay yung kanyang keyboard at yung kanyang hard disk na MV2 na in-install natin. Okay, so balikan natin siya, check natin mamaya pag ready na siya. Guys, ito pa lang yung kanyang lumang hard disk. Okay, ay binilhan na lang natin ng enclosure. Ito yung external case para magiging external drive siya. Kasi mas gusto ni Sir Celeste na ilagay na lang sa external para mas madali siyang mag-transfer ng mga files niya from one computer to another computer. Kaya yung naka-install dito ngayon ay yung kanyang NV2 lang na SSD. Okay, so start na natin. Ito pa lang nabili ko guys na enclosure ay version 3 na siya. Kaya mas mabilis yung kanyang access. So open natin. Okay, yan. So ito yung kanyang USB 3 cable. Yan. At may kasama siyang pouch. Nilagay yan. And then ito na yung kanyang external drive. Yan. So maganda siya guys. Okay. Yan. So ganun lang siya ka-simple. At insert mo lang tong hard drive. Yan. Hindi mo naman pwedeng insert na nakabaliktad. Hindi naman papasok. So yan. And then push mo lang. Yan. So okay na siya. And then lagay na lang yung cover. Yan. Tapos i-push lang natin. Yan na guys. Lock na siya. Pag pinipress mo siyang ganun, maglalak na siya. So mamaya testing natin siya kung compatible siya dito sa kanyang operating system. Okay guys, at na-install na natin ng operating system ang Acer laptop na to, at Windows 11 Pro 64-bit yung ating in-install na operating system. Power on natin. Ayan guys, ganyan siya kabilis ng access niya. Check muna natin yung kanyang hard disk. Okay. Okay, so yan. Kung makikita natin, ito nag-register na siya, Kingston 500GB. Yan. So isang hard disk lang tayo, drive C. So okay na siya. Isang partition lang ang ginawa ko. Kasi meron naman siyang external drive, pwede niyang gamitin as additional storage niya. Okay, yung kanyang memory ay built-in na 8GB. Meron siyang 8GB na naka-install. Okay, at ayan, nakita natin dito 8GB. Ayan. Kanyang processor ay Intel Core i7 8550U, running at 1.8 GHz. Okay, so working good siya guys. At maganda yung kanyang performance after nung upgrade natin siya. Updated na rin yung kanyang Windows. Yan, in-update na rin natin. And then na-install na rin natin ng mga basic applications. Yan. Now yung keyboard, magandang quality yung nabili natin. Nung nag-install naman ako ng operating system, so na-try ko rin. Pero check natin yung kanyang keyboard diagnostic. Ito yung kanyang online keyboard testing.
So, i-press lang natin yan. So, pag makita natin guys, pag pinipress natin yung kanyang keys ay nagto-turning into solid white siya color. So, it means responding siya. Working good. Yan. So, halos na-testing ko naman lahat guys at working good siya talaga. At magandang quality yung nabili natin na keyboard. May backlit din siya. So, mapapansin mo dyan sa screen yan. Kita mo yung backlit. Pwede mo siyang i-turn off. Yan. Pwede mo i-turn on. Yan. Okay. So, siguro pag gabi, kailangan mo ng backlit. Pwede. Yan. So, yung numeric naman. Testing natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, working good guys. Lahat. Check natin. Arrow keys. Up, down, left and right. Yan. Okay guys, so working good lahat siya at tested ko naman din. Sir Celeste, working good na lahat yung ating in-upgrade at pati yung keyboard mo. Sure, pag ginamit mo na ito ay very smooth na yung laptop. Okay, then check pala natin yung external. Check muna natin kung compatible. USB 3 cable. Yan. Then, insert lang natin siya dito sa itong USB port na to ay version 3. Dito natin siya insert. Okay guys, so detected na siya. Try natin i-browse lang. Yan. So, ito yung NV2 na install natin. Standalone. At ito naman yung external drive, yan. Yung dalawang partition na yan. So ito yung kanyang mga files, intact naman. So hindi ko na siya ginalaw. So anytime na pag kailangan niya i-access, insert lang niya yung kanyang external drive. Okay? Guys, ang nagiging disadvantage lang or another problem sa laptop na to ay yung kanyang speaker system. Kasi ay yung audio ngayon ay napapansin natin ay distorted sounds na siya. Yan o. Maririnig natin. Kasi na-check ko ay sira na yung diaphragm ng kanyang speaker. Actually, pina-order naman ni Sir Celeste yung kanyang speaker replacement na nag-order tayo sa online. So, mapapalitan natin on the next video. Papakita ko sa inyo kung paano siya pinalitan ng speaker. Okay? So, doon sa mga gustong mag-upgrade ng ganitong laptop, Acer na Swift 3, Swift 4, halos iisa lang yung series niya. Meron siyang NV2 na slots. So, mas maganda siya gamitin kapag mag-upgrade kayo to SSD. So, suggested na NV2 card ang gamitin nyo para mas mabilis yung access. Okay? Doon sa naman sa gusto magpalit ng keyboard ng ganitong model, kung may problema kayo sa keyboard, sundan nyo lang ang video guide na to. Medyo mahirap talaga magpalit ng keyboard pag ganitong mga built-in type. Actually, madali lang naman. Mahirap lang matrabaho. Yun, pero madali lang siya palitan kung meron kayong mga tools na pang-remove dito sa ating keyboard. Okay? Maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Shout out sa lahat na aking supporters at mga subscribers. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Thank you very much for watching and see you on my next video. Bye-bye.